Pwede, pero malabo na yan dahil kailangan he must be the least guilty, no? Pero on the other hand, yung sinabi ko kanina sa inyo, pumayag siya eh. And he was persuaded by the president. He was ordered by the president. At ang lumabasan, he allowed himself to be persuaded, induced, or influenced to commit such violation. Pumayag siya. So, unang-una yan sa Section 3 ng Republic Act 319, anti-graft, dali siya. Okay. Chiki, before ka magbibigay ng question mo kay Senator Dick, puntahan ko lang na, gusto ko lang ipaalala sa lahat, lalo kung kayo nanonood ng STL nung senador pa si Senator Dick Gordon ay nasabi niya sa programa natin na meron sa mga rekomendasyon noon, naghahanap siya ng pirma pero hindi napirmahan, hindi pumirma yung karamihan ng mga kasama niya. Pero from that time pa, Senator Dick, ay alam niyo na kung hanggang saan dapat yung trail ng hahabulin. Tama? Tama yan. Ang nakalagay sa recommendation ko, dapat pag hindi na presidente si President Duterte, kasuhan siya. Sapagkat meron siyang betrayal of public trust, may grave misconduct siya, meron siyang obstruction of justice, at pwede siya magpabasok pa sa plunder, hindi lang dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nakalagay yan dun sa dispositive portion ng mga recommendation namin sa Blue Ribbon Committee. At tandaan nyo, hindi porke hindi pinirmahan ng mga senador lahat, yung aming report, nangangahulugan, walang silbi yun. Sapagkat, tandaan mo, Jovi, lahat ng umuupo doon, under oath, sinasabi, you have the right to remain silent, di ba? Anything you say or do can be used against you in a court of law. Pwedeng gamitin sa'yo pagka hinabla ka, kukonfront ka, ito sinabi mo. Sinabi mo si Michael Yang ang naggarantya. Sinabi ni President Duterte, ito sinabi mo, sa bibig ka nahuli, parang isda, na ikaw ang nagutos. At sumunod ka, Secretary Duque, under oath ka. Doon sa Kongreso, sa lower house, at the very least, kanong isang araw, sinabi mo, si President Duterte nagsabi sa'yo, huli ka. So, ibig sabihin, talagang walang kawalayan at ang mangyayari, talagang dapat ang mga rekomendasyon namin, kahit na hindi pinirmahan, ayan ay magagamit na ebidensya, yung mga testimony doon, na under oath, yung mga dokumento doon, lahat pwedeng gamitin. Yan nga ang ginagamit ng ombudsman, hindi lang yan, iba pa. Para sa mga kakatunin lang sa 92.3 Radio 5 True FM, ito po ang Sa Totoo Lang. Kausap po natin ang dating Senate Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Richard Gordon. Sir, si Chiki Vergel po ito. So I take it na agree po kayo kay Senator Risa Ontiveros na dapat isama si Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon. And if yes po sir, maliban dun sa pag-confirm na siya yung nag-order na pag-transfer nitong 47.6 billion from DOH to procurement service ng Department of Budget and Management, ano pa po ang dapat nating malaman o makuha na information kay dating Pangulong Duterte? Ano pa ang dapat natin linawin? Alam mo, Chiki, basahin niyo yung report. Andun na lahat, pati ebidensya na andun na lahat. At doon nakuha ni Senator Risa na dapat talaga isang pa ang kaso laban kay President Duterte. Sapagkat siya talaga ang pasimuno. Hindi mangyayari itong crime na ito. Pwede ba mangyari kung hindi pinayagan ni President Duterte na malipat yung pera? Sino ba nagutos? Siya nagutos. Inamin niya na ilipat yung pera. 47 billion. Billion, ha? At pagkatapos, nilagay niya yung mga tao niya. Si Lau at saka si Leong. At ito ay numalagay niya parang magawa yung karumal-dumal na krimen na habang namamatay ang mga tao, nagkakasakit, talagang binibigay nila do kay Michael Yang at sa mga kasama ni Michael Yang sa family na hindi qualified. Sapagkat 625,000 pesos lang ang kapital, pero ang nakuha nilang negosyo ay 12 billion. Hindi nila mapatunayan kung saan galing ang pera niya. Sapagkat kung ikaw ay magbebenta ng gamit, bago ka makapagpasok ng materyales, mangunguha ka ng letter of credit, mangunguha ka ng bank certificate. Wala silang maipakita niyan sapagkat wala namang magbibigay sa kanila dahil 625,000 pesos lang yan. Sino ba nag-appoint? Si Duterte nag-appoint, Kalalao. Pagkatapos, siya ang humaharang. Pinapaharang niya yung COA. Mali ang COA. Pini-ay niya pa yung COA. Minumura niya ako, binipi-ay niya rin ako. Dahil pinoproteksyonan niya. Sino ba ang nagsabi sa atin na isang whiff of corruption hindi uubra sa akin niya? Hindi ba si Duterte?
Siya ang nagsabi niyan. Kung ano personal attacks ang pinagsasabi niya noong araw, pero sabi niya rin, one whiff of corruption, hindi ko papatawarin yan. Narinig niyo na ba siyang umangal? Ganun kalaking pera yung nawala sa atin at lahat pinag-uusapan ng buong bayan. Ano sinasabi ni Duterte? Pinagtatanggol niya si Michael Yang, kaibigan ko, 19 years. Pero hindi niya sinasabi na 19 years na kaibigan, hindi naman nagbabayad ng buwis at ang total na binayad ng buwis na kuha namin, may certification kami, ay 7,200 pesos lamang sa BIR. So, paano niyang magtatanggol yan? Pangalawa, ginawa niya si Michael Yang na sikat na ginawa niyang Senior Economic Advisor. Isang Chinese, ginawa niyang Senior Economic Advisor. Pinagmamalaki niya na pumihit siya dahil dito nakapasok siya sa mga Chinese, kala Xi Jinping, sapagkat dito si Michael Yang, na kaibigan niya, ay kaibigan ni Prime Minister Premier Kikyang at kaibigan ng ambassador. Doon na natutulog yung ambassador sa bahay ni Michael Yang sa Davao. Sino nagtatanggol? Si Duterte. Sinong pasimuno? Si Duterte. Sinong enabler? Si Duterte.